Hey guys, good morning. Welcome back to our channel, Dayton Squad. My name is Eddie. So for today's video ay para sa mga dual citizens na paalis na ng bansa, departing the Philippines. Meron pa bang requirements na kailangang i-prepare kung ikaw ay paalis na ng Pilipinas? Pag-usapan natin. Details coming right. So, tapos na ang bakasyon, back to reality para sa ating mga kabayang dual citizens. Para sa mga kabayan nating dual citizens, may dalawang klase po tayo. Ito yung mga dual citizens na may dalawang pasaporte. Ito yung may foreign passport at may Philippine passport. Meron din naman tayong mga kabayang dual citizens na ang gamit lang is yung foreign passport nila at saka yung dual citizenship documents. Pwede naman yun kasi hindi naman mandatory yung pag-apply ng Philippine passport. Mas mas hassle-free kung may Philippine passport kang ipapakita kasi wala na talagang eche-breche sa check-in counter kapag ikaw ay papasok man or paalis na ng Pilipinas. Para doon sa ating mga kabayang dual citizens na paalis na ng Pilipinas, syempre, kailangan ng inyong mga valid passport. During check-in sa airline sa Pilipinas, kung dalawa yung pasaporte ninyo, foreign passport at Philippine passport, pwede yung dalawa yung ipakita ninyo. So, depende yan sa inyo kung aling passport. Most especially dun sa mga may foreign passport. Kung paalis na ng bansa, pwede nyong gamitin yung foreign passport nyo lang. Pero as for me, when I am departing the Philippines as a dual citizen, kasi meron akong foreign passport at meron din akong Philippine passport. Dalawang pasaporte yung binibigay ko sa counter, yung kumukuha ako ng boarding pass. During immigration, dalawa din yung binibigay ko para tatakan ng immigration officer. So, depende yan sa inyo kung ano yung gagamitin nyo. Pero dun sa mga dual citizens na walang Philippine passport, yung foreign passport lang talaga yung gagamitin nyo. Ihanda nyo lang yung dual citizenship documents ninyo, lalong-lalo na kapag nagstay kayo sa Philippines ng matagal, para hindi kayo ma-charge ng overstaying kasi nga foreign passport kayo. Hahanapin yan during immigration process. Siyempre, yung plane ticket, importante ang plane ticket kasi hindi ka makakaalis kung wala kang plane ticket. For example, as a dual citizen, paalis na kayo ng bansa, hindi talaga kayo uuwi pa doon sa home country ninyo, may side trip kayo sa ibang bansa. Please, i-check nyo po yung mga travel requirements sa particular na bansa na yun. For example, pupunta kayo ng Japan or pupunta ba kayo ng United Kingdom, i-check niyo kung ano yung mga travel requirements ng mga bansang ito kung kayo ay paalis ng Pilipinas. Kung nagre-require ba sila ng round-trip ticket or kung nagre-require ba sila ng visa or nagre-require ba sila ng onward ticket. Nasa website po yan ng mga airlines. Ito lang po kung hindi pa kayo pauwi ng inyong home country. Yung travel tax for dual citizens, unfortunately, required din ito sa iyo kabayan. Kung ikaw ay nakapag-stay ng Pilipinas ng more than 1 year, kung more than 1 year nang naman. Pero kung hindi ka nag-stay ng Philippines ng more than 1 year, hindi po mag-a-apply ang travel tax. Baka may magagalit na naman dyan, ay hindi naman ako siningil ng travel tax nung paalis ako kasi 5 months lang ako sa Pilipinas. Kaya nga may timeline tayong binibigay that travel tax will only apply to dual citizens kung yung stay nyo sa Philippines is more than 1 year. At syempre, yung e-travel, hindi mawawala ang e-travel. Eto, sa e-travel rules, kung ikaw ay isang dual citizen at gagamitin mo yung Philippine passport mo paalis ng bansa, for example, gagamitin mo yung foreign passport mo at gagamitin mo yung Philippine passport mo paalis ng bansa, paalis ng Pilipinas, ikaw ay required mag-register sa e-travel kasi ang e-travel required siya for departing passengers from the Philippines para sa mga Philippine passport holders lang. So, for example, ikaw as a dual, gagamitin mo yung foreign passport mo at yung Philippine passport mo, required ka talagang mag-register sa e-travel. Now, dun sa mga dual citizens na walang Philippine passport, foreign passport lang, at may dual citizenship documents, hindi ka po required na mag-register sa e-travel kasi yung gamit mo is yung foreign passport. So, sana malinaw tayo doon. Depende yon kung gagamitin nyo yung Philippine passports mo doon sa mga dual citizens na may Philippine passport, required ka talagang mag-register sa e-travel.
Ang dami kong naririnig na hindi naman chine-check yung e-travel kasi minsan, kabayan, nakikita na kasi nila yan sa system kapag na-scan na nila yung mga pasaporte ninyo. Kaya hindi na siya tinatanong. So, wag po kayong magreklamo kasi whether you like it or not, ang e-travel is required talaga. Porket hinahanap o hindi kasi madalas hindi na talaga nila yan hahanapin, lalong-lalo na at nakikita na naman nila na nakapagrehistro ka na. Kasi parang OA na kung mag-a-ask pa sila kung nakapag-register ka ba ng e-travel at nakikita na nila na nakapag-register ka naman. So, huwag kayong mabahala or huwag kayong magreklamo kung hindi nila chinek. Kasi nga, nakikita na nila yon. At required talaga ang e-travel registration sa mga Philippine passport holder. Nakapaskil yan doon sa immigration lane for departing passengers. Kapag lilinya ka na doon, andun yan sa labas, sa entrance, na all travelers or holders of Philippine passports are required to do e-travel. Nag-post nga tayo niyan na required pa rin ng e-travel para sa mga Philippine passport holders. At doon naman sa mga kababayan nating dual citizens, nakakaalis lang ng bansa. Kung maaari nyo pong ibahagi ang inyong mga experience, kung ano-ano pa bang mga dokumento na hinihingi nila aside pa doon sa nabanggit natin sa video ito, please i-share nyo naman po sa ating community para makapaghanda ang ating mga kababayang paalis din ng Pilipinas as a dual citizen. At maraming salamat po sa inyong pagbahagi ng impormasyon na ito. So, ito po ang ating latest travel updates, paalis ng Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, tiwala at suporta sa aming channel, The Ipon Squad. Kung kayo man po ay may mga katanungan, maaari lang pong i-comment sa video ito or kahit sa anong video na naka-upload sa ating channel. At please bear with me sa aking pagsagot sa inyong mga inquiries. At gagawa natin ng paraan para maisa-isa ko po kayong sagutan kasi alam ko importante ang inyong mga inquiries at gusto ko pong sagutan ito lahat at makatulong sa inyo sa inyong pagbiyahe, papunta or pabalik man ng Pilipinas. Muli kabayan, ako'y nagpapasalamat at nawaya inyong biyaheng paalis ng Pilipinas ay maging smooth, hassle-free at stress-free. Magkita-kita po tayo sa ating susunod na travel update. Stay safe, stay healthy, and God bless everyone.